Kumusta po kayo? Hep hep? Hooray! Buhay na buhay ang mga guro natin. Happy Teacher's Day po sa inyong lahat. First time po na makaharap ko kayo. Salamat po sa inyo sa oras po na binigay ninyo sa araw na ito. Gusto ko magpasalamat sa ating Panginoon dahil nabigyan po ako ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong sitwasyon na makataupang palad ang mga bayani ng bayan. Lagi ko sinasabi, ang mga guro ay hindi nag-uumpisa lamang ang kanilang trabaho sa alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Kahit weekend, kahit holiday, basta kailangan sila ng gobyerno at kailangan sila ng estudyante at ang mga nakakasama nilang mga magulang, nandiyan ang mga guro. No? Kaya palapakan naman po natin any projects dito sa bayan ng Kalumpit, pera po yun nating lahat. Pera po yun ng taong bayan. Hindi po yung pera ni Mayor. Pera po nating lahat yun. Kaya dapat lang po ay yung pera na ngayon ay gastusin din at ibigay din sa tao at sa bayan. Hindi sa bulsa ng nakaupo. Pagpasok ko dito sa trabaho ko ngayon, hindi ko po pinasok ito para magkaroon ako ng kaaway. At hindi ko gagawin na mag-create ng kung ano man na hindi maganda sa kapwa ko. Ibinigay siguro sa akin to ng Diyos dahil may purpose. Alam po ninyo, nung magpaparehistro ako sa Comelec, dahil nakamas noon, ang sabi po sa akin ng staff sa Comelec, 18 years old po ba kayo? Ay hindi po ako. Sabi ko, bakit mo na itanong? Kasi first time yung boboto at first time yung magparehistro. Kasi ho talagang, sabi ko, dapat may matino para lang makaboto ako. Yung iba yung tingin ko, no? Kasi talagang sa politics, maraming temptation. Pero siguro, hinandanan ako dito ng Diyos na bago niya ako ilagay dito sa trabaho na ito ay ibinigay niya na yung bagay na para sa akin. Kaya siguro nang binigay niya sa akin tong trabaho na ito ay puno ako ng pasasalamat at contentment sa kung ano man yung blessing na binigay niya sa akin. Kaya itong posisyon na ito, hindi po ito para sa akin. Kaya lagi kong sinasabi sa lahat, tulungan ninyo ako. Ano ba yung mga suggestion na makakabuti sa pangkalahatan? Sabihin ninyo sa akin, tulungan ninyo ako para matulungan ko ng maayos at malawak ang bayan ko. At sana po sa inyo, mga guro ko, tulungan po ninyo ang bayan natin. Lagi ko nga sinasabi, kapag napaunlad natin ang bayan natin, walang ibang magiging proud dito, kundi tayo rin mga Kalumpitenyo. Kaya sana ho, mas mangibabaw sa atin yung pagmamahalan, yung pagkakaisa. Oo, siguro malasa, simple, pero napakalalim na salita ng pagkakaisa at pagmamahalan. Ano ho? Nasa politika man tayo, pero hindi dahilan ng politika para baguhin ka or baguhin ang pagkatao nyo or baguhin ang pagkatao mo. Sana po sa inyong lahat na mga guro, hindi lang naman libro ang hinahawakan natin o hinahawakan ninyo ay ang pag-uugali ng isang tao. Hanggang pagtanda natin, dala-dala po natin yan. No, sana po, huwag nating i-prioritize natin yung pagtuturo sa mga estudyante natin, yung kabutihang asal. Yun lang naman ho ang feeling ko. Dahil yung kabutihang asal na yan, lalo na yung hindi mapag-isip ng masama sa kapwa. At yung lalo na hinihiling lahat ang kanyang gagawin desisyon hakbang sa Panginoon. Yun ang matibay na sandata natin habang nabubuhay tayo dito sa mundo. Napakaiksi ng buhay. Nagdaan ng pandemic, salamat sa Diyos ay nandito tayo lahat. Ang dami pong nawala, ang dami
po. Siguro dito sa politics, talagang makakarinig ka ng hindi maganda, makakabasa ka ng hindi maayos. Sa 45 years old ko, parang ngayon ko lang naramdaman na mabastos. Pero kasama ito sa pinaglalaban, kasama ito sa gusto mong mangyari. Wala namang smooth lahat wala namang dire-diretso lahat Kahit naman nasa private ka o nasa government ka, laging kasama doon ang problema. Ang importante doon, huwag kang bibitaw. Lumalaban tayo para sa sariling pamilya natin. Ako po, lumalaban ako para sa inyo at para sa bayan ng Kalumpit. Gusto ko pong ibalita sa inyo lahat na from 488 ang bayan natin, ngayon po ay pang 268 na po ang bayan ng Kalumpit. Sir Brian, pumunta yon sa office. Sabi niya sa akin, Ma'am, magpakatatag kayo, sabi niya sa akin. Naniniwala po kami sa inyo. Sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala. Mauubos yung oras ng mga naninira sa akin. Hindi ko sila papansinin. Itutuloy ko kung ano yung nakikita ko na dapat para sa bayan natin. Kaya, yung mga naninira na yan, stay put lang kayo. Ayusin natin ang bayan ng Kalumpit. Ayun po kasi yung sa Songmed talagang masyado ng ngayon very in ang social media. Anything na gusto mong sabihin kahit na nakakasakit, sasabihin, no? Kahit pa paano nakaka-distract din yun, no? Pero sabi ko nga, yung pagpasok ko dito, alam mo sa sarili mo na anong dahilan ba't ka na dito. Sabi ko nga po, matapos ko lang yung misyon dito sa bayan ng Kalumpit, hahanap na ako ng isang pwede kong paglipatan. Pero kailangan may matibay na paninindigan. Kasi kung hindi fair yung political will mo, pag may gagawin ka, sasabihin, malaking pamilya yan, di kahit maboto. No? Baka hindi mo na gawin kasi iisipin mo, baka hindi na ako iboto. Bahala na si Mama kung hindi ako iboto, bahala na kung sino kung hindi ako manalo. Basta importante ngayon sa oras na ito, gagawin ko na maayos ang trabaho ko. Kaya po, sa inyo lahat, kayo po ang inspirasyon ko. Yung negative, kagaling na natin yan, hindi yan makakatulong sa bayan natin. Kaya sana ito magtutuloy-tuloy ang progress ng Kalumpit. Ang pagiging successful naman ng isang tao, hindi dahil sa magaling siya. No? Ang pagiging successful ng isang tao dahil sa kabutihan ng puso niya. Yun po yun. This year din po, yung dialysis center natin, may hinihintay lang po mga permits. Ganun po talaga, may proseso ang lahat. Pero, tapos na po sila sa isang permit sa DOH, may isa na lang din po silang hinihintay. This year mag-o-open na ang dialysis center natin. Yung McDonald's po, nakikita niyo sa tapat ng Pure Gold, by December this year, mag-o-open na rin po yun. At ang maganda po dito, sabi ko lang, ang pakiusap ko lang sa pinaka-head po ng McDonald's, ang pakiusap ko lang dapat 80% na employee dapat dito sa Kalumpit. Yung sa Pure Gold po natin, malaki po ang pasasalamat natin dahil ito po ay naabutan natin dahil po sa pagtatrabaho ng ating Mayor Jessie De Jesus. Kaya po, nung nag-speech po ako ng opening ng Pure Gold, nagpasalamat po ako sa ating Mayor. Walang dahilan, no, na sa totoo lang po lahat po na naging mayor dito sa bayan ng Kalumpit ay lahat po yun nagmahal sa atin. No? Lahat po yun nag-alaga sa atin. So, walang dahilan para hindi porket ikaw ang nakaupo ngayon ay sisiraan mo or hindi tama para sa akin.
So lahat po ng nagdaan na mayor dito sa Kalumpit, from Mayor Mendoza, Mayor Pagdanganan, Mayor De Jesus, at ngayon na Faustino, ay irespeto at ibigay natin yon, no? So, darating din po yung panahon, after kung ipagkakalog sa akin itong term na matapos ko, iba naman, no? Napakalawak ng bayan natin, napakaraming Kalupitenyo. So, bigyan natin ng pagkakataon, yung iba naman ang mamuno. Diba? Bigyan po natin ng pagkakataon na maaaring ibang apelido naman. Diba? Dahil marami hong gusto maglingkod sa bayan natin. At huwag natin ipagkait yun. Di po ba? Malay po natin, isa sa estudyante ninyo ang susunod na magsasalita dito. No? I-spread natin yung paglilingkod sa bayan ng Kalumpit. Huwag lang sa iisa.